Nga pala guys, may choices yung breakfast. Plated meal siya. Merong American breakfast na merong bread, salad, sausages, meron din mga toast and all. Pero ako pinili ko yung rice meal pa rin. Siyempre, Asian tayo. I opted to eat ayam nasi lemak. Chicken siya, fried chicken siya na may sambal, tas merong nuts, and merong pipino on the side. Actually, pag pinaghalo-halo mo sila, hindi mo na mapifeel yung anghang nung sambal. Although manageable naman yung spicy nung sambal. Fuel tayo for today. Ready na tayong maglakad and tara na. And we're ready to start our adventure here in Georgetown, Penang. So, ang aking itineraries for today are the following. So, start tayo dun sa Armenian Art Street. So, ito yung famous na art street dito sa Georgetown. Yung merong bata na nagbabike, may kasamang kapatid. Pakita ko sa inyo mamaya. Tapos, head tayo sa Kukong Sea. If I remember it right, temple siya. Tapos, we're gonna go to Peranakan Mansion. Tapos, we're gonna go to Port Cornwallis. Then, Chu Jetty, tas doon na tayo kakain sa may Little India. So far, yun lang yung nakalista na itinerary natin for today. And for today's adventure pala, it's a walking adventure. So maglalakad-lakad lang tayo around the area of Georgetown. Kasi ang dami nang pwedeng magawa at makita dito. So explore natin guys, isama ko kayo. Kalabas na tayo sa ating hotel guys. So far, kaya pa naman yung weather. At ang weather ngayon sa Georgetown ay 27 degrees. Medyo maaraw, pero sabi ko nga manageable pa naman yung init. Hopefully, hindi siya sobrang init for today. Tara, lakad na tayo guys. Ito pala yung area ng aking nilalakaran kasi nandun lang yung hotel ko. Tara guys. Try natin to mamaya guys. So, famous bakery daw siya dito. Hindi ko alam paano sa i-pronounce pero Maiya Bakery siya since 1928. Try natin mamaya yan. Iya Bakery. Ito yung mga street food nila guys. Mga binibentang bread. Daming tao. So para mag-search pala ako dito ng mga locations or tourist spots na pupuntahan ko, Google Maps pa rin yung ginagamit ko guys. So ikikiin mo lang dyan yung pupuntahan mo. So now we're heading to Armenian Street or Street siya. Tara. Oh, this is Love Lane, Penang. Salamat datang. Welcome to Georgetown World Heritage Site, guys. Welcome to Georgetown, Penang. UNESCO World Heritage, guys. Lakad-lakad lang tayo, guys. Ikot-ikot lang tayo sa may Georgetown. Nag-iisipan ko pa kung sasakay ako ng ganyan. Tutour ka nila around Georgetown. Wala alam kung magkano. We're here sa Leon Santong, Kukong Sea, Penang. So bumili lang tayo ng entrance ticket dyan. We paid 17 ringgit. Tapos comes along with this in the ticket. So pasok muna tayo and check natin kung pwede tayong mag-video sa loob. So before going in guys, may mga reminders sila. So basahin na lang natin.
Tara guys, pasukin natin. Makikita natin dito. Tutor ko kayo. Pwede naman daw mag-videos, pwede naman daw mag-picture. So, may papasyal ko kayo. Hindi ko alam kung nakikita nyo pa ako kasi maaraw pa. Next stop natin, Pinang Peranakan Mansion. So open siya daily from 9:30 to 5 p.m. So check natin kung magkano siya. So guys, nasa loob na tayo ng Peranakan Mansion. Ang entrance fee niya ay 30 ringgit. Pag isa lang yung bibilin mo or for one person lang, cash yung pambayad. Pero pag 2 or more kayo, they prefer QR or credit card. So puro mga antique items din yung nandito guys. Tapos open siya daily from 9:30 to 5 p.m. Kasi yun, inalok din ako ni Kuya kung gusto ko mag-attend sa free na mansion tour at 1 o'clock. And currently, it's 12:20. So tignan natin kung mahihintay natin. Pero iikot ko kayo guys dito sa Peranakan Mansion. So maging careful lang tayo pagpasok dito guys. Iwasan nating hawakan yung mga table pieces. Kasi pag nabasag natin, considered sold na siya. So babayaran mo siya. Kanina yung mga pieces daw dito galing pa ng Bohemia. So dressing up the wedding bed was an important part of Peranakan wedding preparation pala. The bed would be covered in silks embroidered with auspicious motifs such as dragons and phoenixes. Alala nyo to yung pag nanonood tayo dati ng horror movies. Ito yung palaging salamin na may lumalabas na nakakatakot. Yung shake, rattle, and roll. Naalala nyo ba guys? Hindi ko lang alam. Ako lang ba nakaka-relate? Comment down below. Ito yung lumang panahian guys. Dito rin. Pero mas mahaba yung sa atin. Tapos ito, displayer.
Yun naman yung makalumang radyo. Tapos dresser. So this is a bridal chamber, guys. So may mga souvenir shops at may mga damit din silang binibenta dito. Hand-painted yung mga yan, guys. So may mga t-shirts, mga pambahay, mga pambabae. So jewelry section naman ng mga Chinese to, guys. Ikot ko kayo. Grabeng kakapal ng gold na to, guys. Kano na kayang presyo nito ngayon? Mas antique pa siya. Sa totoo lang, mahaba din pala tong Peranakan Mansion, guys. Sulit na sulit yung binayad natin. Hindi lang natin napuntahan yung tour ng 1 o'clock kasi hindi pa natin naikot lahat. I opted to do it all by myself para kahit pa paano makapag-focus din sa pumamasyal, di ba? So currently, guys, it's mag 1:15 na, hindi pa tayo nagla-lunch. Hanap na lang tayo ng Malaysian dish. Malaysian dish naman yung breakfast natin, pero tingnan natin kung ano yung mahanap natin around the area since nasa Little India na naman tayo. So check na lang natin mga ipaglabas dito. Kalabas na tayo dito sa Peranakan Mansion. So yung next destination dapat natin ay Port Cornwallis. Kaso nga lang, temporary close siya. So kain muna tayo, hanap muna tayo dito sa area na ating kakainan for lunch. Kasi time check, 2:05 na. So kailangan na tayong mag-lunch. Tapos head na tayo sa destination natin after natin kumain. So as per checking, meron pa akong 2 or 3 destinations na pupuntahan for today. Samahan niyo ako, guys. Tara, kain tayo. So nasa Little India pa din tayo, guys. Lakad lang tayo ng 6 minutes papunta sa ating kakainan. At sana bukas pa siya or nagsaserve pa sila ng lunch. Kasi alam ko minsan parang nagsasara din sila during lunchtime. Ko lang alam kung tama yung pagkaalala ko from before, ha. Natin ko ng pagkain dito, guys. Chicken rice. Chicken rice. Dito na nga lang tayo. So guys, dito na tayo kakain. Pangalan niya ay Pok Fulai Cafe. In-order natin yung char kway teow. So pinayagan tayo ni Nani na i-video yung pagluluto niya. No, auntie, no, auntie. How much is the medium or the bigger? Bigger than that? Okay, just a bigger, auntie? Okay. Yes, please. Thank you. I'm so sorry. But this one is small, right? This one is the small? So guys, nag-order tayo ng chow kway chow. Nadaan na lang natin along the way papunta sa next destination natin. This cost 7 ringgit. Tapos nag-order din tayo ng iced coffee. 2 ringgit naman siya. So 9 ringgit lahat yung binayaran natin. So tingnan natin siya. So meron siyang shrimps. Tapos meron siyang tofu. Tapos yung mataba na noodles. Tapos meron siyang mga seasoning na linagay. So yun guys, ubos na. So yan, magbibigay tayo ng verdict natin dito. Start natin muna sa pagkaluto. Well, napanood naman natin paano yan niluto. Parang wala pa atang 3 minutes luto na siya. So ini-start niya lutuin yung shrimps, tapos naglagay siya ng, pagkatapos ng shrimp, naglagay siya ng tokwa, tapos naglagay siya ng spring onions. Tapos nilagay niya yung noodles, tapos naglagay siya ng seasoning and all. Kasi hindi ko nakita na naglagay siya ng chorizo, pero may chorizo siya guys. May 1 or 2 na ako nakain. Based sa pagkaluto, eksakto lang yung pagkaluto niya. Hindi overly cooked yung noodle, hindi siya lusak. Tapos hindi rin overly cook yung shrimp o yung mga sahog niya, pati yung gulay na nilagay. Crunchy pa rin siya. If I were to rate itong pagkain na to, siguro bibigyan ko siya ng good 9. Pasok siya sa panlasa ko eh. Kung babalik ako dito, kakain ulit ako, yes. Siyempre, absolutely. Pero kung ordering ko yung mas malaki, hindi.
yung maliit pa rin yung ordering ko. Kasi sakto lang yon, sakto lang yung lasa niya para makakain pa tayo mamaya. Kasi tingin ko pag mas malaki pa in order ko, busog na ako. Baka antukin tayo. So yun, thumbs up to pagkain na to guys. Okay, next destination natin, yung Queen Victoria Memorial Clock Tower. Very quick lang tayo dito, so dinalaw lang natin para mapakita ko sa inyo. Natin siya on different angle guys. May mga souvenir shops din dito guys. So nasa loob na tayo ng Chu Jetty guys. Pero parang souvenir shop pa lang to, so wala pa yung mismong jetty. So lakad lang tayo. Laban natin today guys. Nakapaos na naman ako. So guys, nasa Chu Jetty na tayo. So famous pala siya. It's because it's lively atmosphere and breathtaking seaside charm. Ayan yung seaside niya. Tapos may mga vendors or mga restaurants dito sa likod niya. So mahabang stretch siya actually. Di pa tayo umaabot dun sa dulo. So may papunta pa doon. So, tuloy lang natin maglakad para mapakita ko sa inyo. Siguro maganda rin to sa gabi. Sa dulo na tayo ng Chu Jetty guys. So open siya from 9 AM to 9 PM. Since tapos na tayo sa itinerary natin for today guys, so naisipan kong i-challenge yung sarili ko. So di ba may kinuha akong parang booklet dun sa Penang International Airport, ito yon, yung marking Georgetown. Andito lahat kung saan located yung mga street art na pwedeng puntahan. May letters and numbers naman siya na susundan mo, and may mga streets naman siya. Very clear naman instructions niya. Actually nasimulan ko na siya. Naka-4 na siguro ako simulan nung plinano kong i-challenge yung sarili ko. Itutuloy ko lang siya guys habang kaya pa naman ng oras. Currently it's 4 PM pa lang naman. Tuloy lang natin, pakita ko sa inyo guys. So, pwede rin kayo sumakay sa mga ganyan kung gusto nyo.